Nakita ko ang bakas ng pag-aalinlangan at labag sa kalooban ng estranghero na sundin ako. Subalit wala rin siyang nagawa. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa braso ko. Kaya't doon naman nagkaroon si Franco ng pagkakataon na hilain ako paalis sa lugar na yon. Patuloy lamang umaagos ang luha ko at sa huling pagkakataon ay sinulyapan ko ng tingin ng estrangherong lalaki na nakatayo pa rin at nakita ko ang pagsunod niya ng tingin sa aming dalawa palayo. Bumibigat na ang aking puso habang hila ako ni Franco. Alam kong nagtitimpi lamang ito ng galit at emosyon. Matagumpay niya akong dinala sa aming silid at kulang na lang masaktan ako nang bitawan niya ang braso ko. Mabuti na lang at nabalanse ko ang katawan ko na hindi matumba sa kanyang ginawa. At nanginginig ang kalamnan kong tumingin sa galit at nakakatakot nitong itsura. Nakita ko siyang nanilisik na nakatayo sa harapan ko. Franco. Garalgal ko na lamang nabigkas sa kanyang pangalan nang manlabo na ang aking mata sa walang humpay nakakaiyak. Natatakot rin ako para sa aking sarili, sa anumang parusa na maaari niyang iparana sa akin. Natatakot ako para sa sarili kong saktan at pahirapan niya na naman ako. Akala ko, malinaw na sa'yo ang pinag-uutos kong susunod ka sa mga batas ko. Dumagundong ang malakas at nakakatakot nitong sigaw na napapikit na lang ako sa takot. Parang gripo lamang na umaagos ang luha sa mata ko na kahit anumang pagpigil ko ay parang may sariling buhay na kusa na lamang pumapatak. Pasugod naman na lumapit si Franco sa gawi ko. Pinili niyang huminto sa harapan ko at lakas loob naman akong tumingin sa kanya. Pinagbigyan kita dahil gusto mo ng kalayaan. Kaya tinayaan kitang lumabas kasama sa palengke. Tapos ito lang ang gagawin mo? Ang takasan muli ako? Napasingap na lamang ako na bigla niyang hinigit ang aking braso at nilapit sa kanya. Franco, nasasaktan ako. Impit ko na lamang na wika. Tanging pag-iyak ang nagawa kong isagot dahil wala akong lakas ng loob na magsalita at ipaglaban ng panig ko. Bakit hiniling ko ba na gawin mo ang bagay na yun? Hirap kong tinig na sinalubong ko ang nagbabaga nitong mga mata. Hindi ganun ang gusto kong kalayaan, Franco. Ang gusto kong kalayaan ay pakawalan mo na ako. Iyon ang gusto ko. Pumatak na naman ang luha sa pisngi ko na tumitig sa galit at walang emosyon niyang muka. Sobrang bigat na ng puso ko at hindi ko alam kung magagawa ko pang makayanan nito. Never! Nagtagis ang kanyang panga at nilapit niya pa ako sa kanya kaya't nagtama ang katawan namin. You're mine, Cindy. Akin ka lang. Naiintindihan mo ko? Uwi ka nitong tinig na napapikit na lamang ako sa takot. Franco, saad kong tawag sa kanyang pangalan. Hindi ko hahayaan na makaalis ka pa sa poder ko at pagmamay-ari ko. Giit nitong saad. Masasaktan ko lahat ng taong hahadlang sa mga plano ko. Wika niyang napahiyaw na lamang ako nang kay lakas niya akong itinulak na mapahiga na lamang ako sa kama. Ramdam ko ang presensya ni Franco na nakatayo sa gilid ng kama at nakamasid sa akin na para bang nasisiyahan siya sa kanyang ginagawa. Sa susunod na lumabag ka pa sa pinag-uutos ko, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. May pagbabanta sa tinig nito. Kasunod nun, narinig ko ang yabag ng kanyang paa, paalis ng silid na yon. Pagkasara ng pintuan, tuluyan na ring nawala ang pag-asang makakaalis pa ako sa lugar na ito. Nanlabo na ang aking mata sa walang humpay na pag-iyak habang niyakap ko ang aking sarili. Itay! Wika ko na lamang natawag sa taong alam ko na ni minsan ay naging pamilya at karamay. Ayoko na po dito. Gusto ko nang makaalis dito. Asa na ba kasi kayo? Bakit niyo ako iniwan? Sunod-sunod na lang na nagsilaglagan ang luha sa mga mata ko. Unti-unti nang bumigat ang talukap ng aking mata hanggang hindi ko na namalayan na nakatulog na ako dahil sa antok. Nagising na lamang ako nang marinig ko ang mahinang katok mula sa pintuan. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at umupo sa malambot na kama. Isang tahimik at madilim na kwarto ang sumalubong sa akin. Yumakap ang matinding takot na ginagala ko, ang mata ko sa bawat kanto ng silid. Tanging ilaw lamang na nagmula sa lampshade
ang naging liwanag ng silid. Naagaw lamang ang pansin ko nang kusang bumukas ang pintuan ng kwarto namin ni Franco at kasunod ang mahinang yabag ng paa na pumasok. Nakita ko si Marga at maingat lamang ang kilos nito na dala ang tray na may laman ng pagkain na nagpagutom pa sa akin lalo. "Dinalhan ko po kayo, senyorita, ng pagkain." Anito, na maingat na nilapag sa ibabaw ng kama ang tray na dinala nito. Mula sa aking pwesto kung saan ako nakaupo, nasilayan ko ang masarap na pagkain na nagpakalampalalo ng sikmura ko. Subalit, kahit gaano pa iyon kasarap, ay wala rin naman akong ganang kainin niyon. Nang mapansin siguro ni Marga na napatitig lamang ako doon at walang planong galawin ng pagkain, ay nagsalita muli ito. "Kumain na po kayo, senyorita. Tiyakong nagugutom na ho kayo. Pinagbilin ho ni senyorito na kumain daw po kayo ng marami dahil tsak daw pong napagod daw ho kayo sa pamamasyal sa palengke ni Manang Irene kanina." Malambing na pagkakasalita nito. Imbes na sumagot at matuwa sa naging wika ni Marga, ay galit at puot ang nasa puso ko. "Wala akong ganang kumain. Ibalik mo na yan sa ibaba dahil hindi ako nagugutom." "Oo?" Kahit na rin si Marga ay nagulat din sa binigkas ko. Kailangan niyo pong kumain, senyorita. At baka ho ako naman ang mapagalitan ni senyorito kapag wala akong pakialam sa kanya. Medyo tumaas ang aking boses at kahit na rin ang dalaga ay nagulat at hindi inaasahan ang pagsigaw ko. Naging mabigat na lamang ang paghinga ko at gulong-gulo na napasapo na lamang sa aking muka na hindi alam ang nararapat gawin. "I'm so sorry." Mahinang bulong ko na lamang. Nasapat na ang lakas ng boses ko na marinig niya ang sinabi ko. Sa isang iglap ay naging emosyonal akong muli. At ang mata ko naman ay nabahira ng lungkot at sakit. Pilitin ko mang maging matatag at kalimutan ang lahat, ngunit bumabalik pa rin ang alaala sa puso ko. Paulit-ulit ko lang nararamdaman kung anong sakit ang binigay ng binata sa akin, na kahit ako mismo ay gusto ko nang makawala. "I'm so sorry. Hindi ko sinasadya na mapagtaasan kita ng boses." Salita ko na lamang na wika at kasabay ang pag-init ng sulok ng mata ko. "Ang totoo talaga niya na naguguluhan na ako, Marga. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Basag kong tinig at tumingin na lamang sa dalaga. Natahimik lamang nakatayo at nakikinig sa akin. Hirap na ako dito. Gusto ko lang naman ng kalayaan. Gusto ko nang makaalis sa lugar na to. Pero hindi ko magawa dahil nakakulong ako sa madilim na mansyon na to. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong mapaiyak na lamang sa kanyang harapan. Durog na ang puso ko. Pagod na ako. At hiling ko naman ay matapos na ang sakit at paghihirap na nararamdaman ko ngayon. "Senyorita," malambing na wika ni Marga at hinawakan ng kamay ko. "Marga!" Tawag ko na umiiyak pa rin. "Tulungan mo akong makaalis dito. Tulungan mo akong makatakas. Parang awa mo na." Desperada kong tinig at hindi na ako nakapag-isip ng matino at yun na lamang ang unang sumagi sa isipan ko. Bahagyang pinisil ni Marga ang kamay ko na napaangat sa akin ang tingin. "Pasensya na po, senyorita." Panimula nito. "Gustuhin ko man ho na tulungan kayo pero wala rin akong magagawa. Napakahigpit po ng mga tauhan at nagbabantay sa labas. At kahit tulungan ko kayo, hindi rin tayo makakaalis dito. Dahil nakabantay si senyorito sa bawat kilos at galaw nyo at mahihirapan po tayo." Ang salita ni Marga, ang kusang nagpabagsak ng aking balikat. Nawala ng pag-asang makakawala pa sa kanyang pagkakabihag. Hindi na lang ako kumibo, pero patuloy na lamang umaagos ang luha sa mata ko. "Alam kong nahihirapan na kayo, senyorita, pero huwag sana kayong panghinaan ng loob." Wika nito. Napatitig na lang ako sa kanya. "Huwag po kayong matakot. May dahilan naman siguro siya kung bakit niya ito ginagawa sa inyo. Bakit hindi niyo po subukan, senyorita, na buksan ang loob niyo at kilalanin si senyorito Franco ng husto? Baka naman po mali lang kayo ng pagkakakilala sa kanya." Makahulog ang tinig ni Marga. At bago pa ako makapagsalita, ay bumitaw siya sa pagkakahawak sa kamay ko. "Anong sabi mo?" Takang-taka akong tumitig sa kanya at ang mukha ko
ay nag-iwan na lamang ng tandang pananong sa huling katagang kanyang binigkas. Anong ibig mong sabihin? Imbis na sumagot sa akin, ay ngumiti na lamang si Marga ng kay tamis at umayos ng tindig sa harapan ko. Siya, maiwan ko na ho kayo, senyorita. Nagyuko na lamang siya sa harapan ko at naglakad na paalis at naiwan na lamang ako sa silid na takang-taka at naguguluhan. Manang Irene, ano pong ginagawa mo? Tanong ko kay Manang nang mapadaan ako sa kusina. Kusa na lamang itong napatigil sa ginagawa at nilungo naman ako. Nandyan po pala kayo, senyorita. Ginagawan ko po ng kape sa senyorito. Sagot niya't napatango naman ako. Sinilip ko ang ginagawa nito habang naghahanda siya ng kape ni Franco. Nakalagay lamang sa lamesa ang mamahalin na tasa na gawa sa porcelain. Mahilig po pala siyang uminom ng kape, no? Wika ko na lamang. Simula nung dumating ako dito sa mansyon, pansin ko rin na madalas siyang pinaghahandaan ng kape ng mga katulong. Kahit na hindi naman kami madalas na nag-uusap ni Franco, yun rin naman ang madalas kong maobserba talaga, na maya't maya na lamang itong nagpapahanda ng inumin dito. Ay, opo naman, senyorita. Pagsang-ayon naman ni Manang Irene sa sinabi ko. Mahilig po talaga si senyorito doon, halos 3 beses o higit pa sa loob lamang ng isang araw. Ayaw niya ng matatabang at kulang sa kape. Gusto niya yung matapang at konti lang ang nilalagay na asukal. Ganon po ba? Tugon ko na lamang at tahimik ko itong pinapanood sa ginagawa hanggang matapos na ito. Nilagay na lamang ni Manang ang hinanda niya sa tray at humarap sa akin. Siya, maiwan ko na muna kayo, senyorita, at hinihintay na tong inumin ni senyorito sa labas. Paalam nito na kukunin na sana ang tray na kinapigil ko naman sa kanya. Sandali lang ho, Manang. Kunot noon naman na tumingin siya sa akin. Nagtataka kung bakit ko siya pinigilan. Bakit ho, senyorita? May pag-uutos ho ba kayo sa akin? Magalang na tanong ni Manang, na kaagad ko namang kinailing. Wala naman po, Manang Irene, pero pwede po bang ako na lang ang magdala ng inumin na yan kay Franco? Napakurap na lamang si Manang sa sinabi ko. Gusto ko lang na ako mismong maghatid ng inumin sa kanya para sa ganun, maisakatuparan ko ang aking pinaplano. Planong makaalis dito. Naisip ko lang naman na napakahirap para sa akin na makawala at makatakas sa mansyon dahil bantay sarado sa akin ang mga tauhan ni Franco na sinisiguro nila palagi na hindi ako malilingat na mawala sa kanilang tingin. Yun lang naman ang naiisip kong paraan na kung hindi ako makakaalis sa mansyon na ito, kukunin ko na lang ang loob ng binata. Kukunin ko ang kanyang loob at paglalaroan na lamang sa aking mga kamay. Kapag nahulog na siya sa aking patibong, napakadali na lamang para sa akin na gawin ang gusto ko. Napakadali na makaalis na walang kahirap-hirap sa kanyang mga kamay. Ito na ang tamang pagkakataon para sa akin. Nasimula ng kunin ang kanyang loob, kaya't ako na mismong nagpresenta na maghahatid mismo ng inumin sa kanya. Wika ko sa aking sarili. Sigurado po ba kayo, senyorita? Pero huwag na lang ho. Kaya ko na ho ito at saka baka mapagalitan lamang ako ni senyorito kapag nalaman niyang pinapagawa ko kayo ng ibang mga trabaho dito. Opo, Manang, huwag na po kayong mabahala. Kaya ko na po ito. Kinuha ko ang nakalapag na tray sa lamesa para nang sa ganun, hindi na siya magpumilit pa sa akin. Ngumiti na lamang ako ng kay tamis kay Manang at bitbit na ang tray laman ng inumin na tinaha ko na palabas ng kusina. Tahimik lamang akong naglalakad hanggang dinala ang paa ko sa malawak at magandang sala. Naabutan ko pa doon ng ilang mga katulong na abala sa kanilang ginagawa. Ginandahan ko pa ang aking paglalakad at nakaalalay din ako sa tray na hawak ko hanggang kusang dinala ang aking paa sa balkonahe sa labas ng magandang hardin. Hindi rin naman ako nahirapan dahil kaagad kong nakita si Franco na tahimik lamang na nakaupo sa native at mamahali na upuan at nakapako ang kanyang tingin sa napakagandang hardin. Humahampas kaagad sa akin ng malamig at sariwang hangin sa balat ko. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na suriin at pagmasdan itong blankong emosyon na pinapakita. Ngunit hindi rin maitatanggi na napakalakas ng appeal nito.
Nagpakawala na lamang ako ng malalim na buntong hininga para pakalmahin ang aking sarili bago hinakbang ang paa ko palapit sa gawin ng binata at nilapag ang tray sa ibabaw ng mamahalin at babasagin na lamesa. Isa-isa at maingat ko na lamang na nilalapag sa mesa ang inumin ng binata. Nang matapos ay pinili kong tumayo sa gilid nito. Dinalhan kita ng maiinom mo, Franco. Pinasigla at pinakita ko ang matamis kong ngiti at sa isang iglap, unti-unti naman na naagaw ko ang atensyon ng binata. Parang naging slow motion na tumitig lamang si Franco sa akin at hindi ako nakaligtas sa malamig nitong pagtitig sa akin. Hanggang kinasunod ko na lamang ang paggalaw ng mata nitong napako na lamang sa dinala kong inumin sa kanya. Hindi ko na namalaya ng sarili ko na palihim na obserbahan si Franco na ngayon nakasuot ng mamahalin at mag-aara na kasuotan. Nakakunot naman ang noon nito. Ni wala man lamang akong makitang anumang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko mawari kung bakit ganito na lamang ang naramdaman ko sa simpleng paggalaw at pag-obserba lamang ni Franco sa akin. Tumagal ata ng ilang segundo ang gano'n na atmosphere at sa ilang segundo na yun na ata ang pinakamatagal na sandaling naramdaman ko. Wala sa loob na kinuha na lamang ni Franco ang tasa ng kape. Pinapanood ko siya kung paano niya ininom iyon. Nag-aabang lamang ako sa sunod niyang gagawin. May ipag-uutos ka pa ba sa akin? Baka gusto mong dalhan din kita ng tinapay, partner dyan sa kapeng iniinom mo ngayon. Tuloy-tuloy ko na lamang nasalita na para bang hangin lamang ako sa kanya. O baka naman gusto mong imasahe kita dahil tsakong pagod na pagod ka sa trabaho nitong nagdaang mga araw. Magaling ako dun at hindi ko na natapos ang anumang sasabihin ko. Nakagad akong binigyan ni Franco ng matalim at nagbabantang tingin. Dahilan para kusa na lamang akong matigilan. Yumakap na lamang ang matinding kaba sa aking puso sa masungit niyang pagtitig sa akin na para bang nakagawa na naman ako ng pagkakamali ng sandaling iyon. Paano nga ba kukunin ni Cindy ang loob ni Franco? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.